Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, heto na po yung inyong monthly reading. Ano yung mga ganap, posibleng mangyayari paparating sa yung mga dapat malaman etong papasok na buwan. Thank you so much sa panonood ng reading ko bago ka man dito or matagal na, lalo na yung mga matagal ng taga-subaybay supporters sa aking channel or page. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, or ano man po ang gender ninyo. Kung kailan man po makarating sa inyo itong aking reading. Unang card mo ay Care Required. Assert yourself. Signs. Sunshine. Ganda, nakakita ka ng new path or opportunity na maaaring dumating sa iyo itong month na paparating. Wow, ang ganda. You have sunshine. Ang sabi dito, the sun is shining on you. Sa career mo man yan, sa business mo, nandoon yung manifestations ng growth. Huh? So, may expansion, may paglago. Nakikita ko na magiging successful yung mga business transactions, pakikipag-usap sa mga clients or So this means magandang flow, maganda yung takbo ng negosyo mo. Or successful yung mga transactions or pakikipag-usap mo sa mga tao, kung sino man itong mga tao na makakaharap mo. Parang sun card yan. Uy, ang ganda future positive direction. Sabi dito merong some kind of path or bagong sisimulan ka na marireveal, Aquarius And then sabi dito, anumang doubts yung nararanasan mo, anumang confusion yan, it will soon be clarified. Ito yung clarification ng sun card. Mabibigyan ka ng confirmation regarding a specific situation or path na tatahakin mo. And marireveal yung mga dapat ma-reveal dyan. And matatanggal na yung mga pag-aalinlangan, yung mga nagpapagulo sa isip mo. Specific ito sa particular path na sisimulan mo or gusto mong tahakin. Kailangan nga lang na ikaw ay maging assertive. Maging bold, assertive, malakas ang loob. Ang sinasabi ditong advice sa'yo is assert yourself, go for what you want. Meron ding binabanggit dito, wow, the time is ripe for soulmate connections. So, hindi lang about career, mga financial transactions, business, kundi pati sa mga romantic connection, maganda yung prospect sa iyo pagdating sa papasok na buwan na ito. Kasi yun yung parang effect ng sunshine card or sun card. Basta, kung meron kang gusto, kailangan maging assertive ka, malakas ang loob mo, pagdating yan sa mga goals mo, pagdating sa career, sa business, or even sa romantic. Mag-ingat ka nga lang dito, sabi dito, i-protect mo yung sarili mo or maging aware ka kasi pwedeng merong deception kang ma-encounter. Mag-ingat ka rin na maging impulsive kasi pwede kang magkaroon ng mga mistakes itong buwan na darating.
By the way, isingit ko lang ito sa Aquarius, no? Remind lang kita na wag mo sanang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At saka kung hindi ka pa naka-like, follow sa aking official FB page, Purple Teen, Meta Verified, pa-follow, pa-like na rin po yun. Yan na lang po yung magiging tulong ninyo, donasyon ninyo, suporta po ninyo sa akin kung gusto nyo po yung mga readings ko, na-appreciate nyo po. Actually, nakakatulong din po yun sa page channel ko kung sinishare nyo palagi yung mga readings ko or nila-like ninyo or nag-leave kayo dyan ng mga comments ninyo. Thank you so much. At para po doon sa mga gustong mag-avail ng exclusive perks or services ko, mag-subscribe po kayo doon sa aking official FB page. Mag-ingat po kayo sa mga fake na gumagaya doon sa FB page ko, marami sila. Kapag merong nag-add friend sa inyo or naunang mag-chat, hindi po ako yun. Never ko po yun ginawa or gagawin. Yun yung palatandaan ng mga fake. Kaya wag po kayong mag-entertain or makikipag-transact sa mga ganun. Snake card. Sa love life mo, may snake card ka rito, separation, kiss on a ring, passion. Yung mga services ko po kasi, products ko or mga privileges or perks, ano lang yan, special lang para lang sa mga subscribers ko sa aking FB page. So kung hindi ka subscriber doon, hindi ka po makakapag-avail ng mga yon. So dito sa love life mo, naku. Mukhang magkakaroon ng problema rito, no? Kasi parang may umaaligid na snake, Aquarius. So, pag sinabi nating snake, kalaban yan eh. Merong kakumpetensya na aaligid itong papasok na month na ito. Siya yung tinutukoy na mga agaw, mangtutukso. So, look over your shoulder daw, maging mapagmatsyag ka. Kung ayaw mo maagawan ng person or jowa, kasi pwedeng itong third party. Pwede itong one night stand, flirtation, paglandi, no? Pwedeng merong tukso na maaaring lumapit sa person mo at ito yung maaaring magiging problema ninyo, mag-create ng gulo sa relationship ninyo. At kung ito ay mapapabayaan, eventually ay magkakaroon ng separation. Ito yung parang magiging cause ng lamat or unti-unting pagkasira ng relationship ninyo sa future kung ito ay makakalusot. Okay? Pero kasi may mga pangyayari sa buhay natin, Aquarius, na hindi natin control. At kahit na mag-ingat ka, kung halimbawa lang, no, nalaman mo na yan, nag-ingat ka pa rin, ginawa lahat. Kung nangyari pa rin siya, ibig sabihin talagang nakatakdang mangyari yun. Yun yung sinasabi ko na hindi natin saklaw lahat ng mga mangyayari sa buhay natin. Kasi itong umaligid na snake na to, may ano to eh, may kati talaga to kasi parang kung kani-kanino siya kumakabit, kung kani-kanino siya nagfo-flirt or nakikipag one night stand. So, ibig sabihin, hustler na yan, pro na yan, sanay na yan sa mga ganyan. May meron tong reputation or history. Kung sino man yan na yan yung, either kasi sa'yo ikaw ang targetin yan or ang targetin yung person mo. Okay? Kasi ang nakikita ko, parang magkakaroon ng attraction or init or spark doon sa ahas na yun or kung sino man sa relationship ninyo.
parang nung una, parang ang magiging lagay dito, parang for flirtation lang, fun lang, pero eventually, alam mo yun, ano rin yan eh, kumbaga makakasanayan or magkakagustuhan kung ito ay magko-continue or mauulit ng mga ilang beses at mapapabayaan. At gaya nga ng sabi ko, maaaring yan yung maging cause ng problema ninyo or maging lamat pa ng samahan relationship ninyo kung mapapabayaan. Okay? So, itong ating reading, don't take this seriously. Ito ay card reading lamang for entertainment purposes only. Kung tumutugma man yan sa'yo, well, baka reading mo yan. Pwedeng coincidence or pwedeng talagang para sa'yo yan, di ba? Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Wands, parehong baliktad. Aries, Leo, Sagittarius energy again. Chariot, Cancer energy. Priestess, could be any sign na intuitive. And Nine of Swords, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ay, sorry. Ayan, no. Nine of Wands is pagiging unprepared sa kung ano man yung pwedeng darating. So, it may or may not be na hindi mo talaga hawak, controlled yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw or weeks na itong papasok na buwan. You could be caught unaware with the Nine of Wands. No? You could be caught unprepared. So, expect mo na yan. Pero, para kasing ang pinag-iingat ka dyan na you should be on the lookout. You should be on your guard kasi pwedeng may mga potential na snake nga or threat. Okay, so maganda na ikaw ay maging aware. Maging prepared, no? Sa kung paano man pamamaraan na kaya mong gawin na ma-prepare yung sarili mo. Alam ko na hindi natin kayang pag-preparean lahat kasi hindi naman lahat ng darating nakikita natin eh. Pero yung at least, diba, dun sa mga part na kaya mong i-prepare yung sarili mo or ingatan, maging aware ka, yun na lang yung mga pwede nating gawin. Okay? So, yun lang. Huwag ka masyadong kampante, yun lang yun. Be cautious, be prepared. Actually, may mga challenges dito with the Seven of Wands. Pwedeng maka-encounter ka talaga ng mahihirapan ka, mga problema, mga obstacles or challenges with the Seven of Wands. Alam mo, may mga bagay dito na okay, sabi kasi dito sa Nine of Wands mo, kailangan protektahan mo yan. Pero may mga bagay din na sinasabi dito sa iyong Seven of Wands reverse na alam mo yun, na kung talagang para sa'yo yan eh. Na kahit na protektahan mo yan, hindi, talagang sa'yo yan. Pero ko, parang napipick up lang yun ng intuition ko. And ang feeling ko lang, may mga bagay dito sa Seven of Wands na ipilit mo man yan, hindi. O kahit naman anong pilit mo dyan, kung talagang hindi ukol yan, hindi bubukol. Kung talagang hindi para sa'yo yan, hindi talaga para sa'yo. Paghirapan mo man yan, ipaglaban mo man yan or hindi. Yun lang yung nafe-feel ko sa intuition ko. May mga bagay dito na worth it ipaglaban, may mga bagay din na hindi. In general, kung saan man tumutugma yan, sa personal mo, sa career mo, sa love life mo, okay? Pero I can see you succeeding with the Chariot. Ano man ang mangyari, nakikita ko na ikaw ay magpapatuloy. Nakikita ko na meron ka pa ring mararating and doon yung mataas na chances na ikaw ay magiging successful with what you are doing or anumang path ito na tatahakin mo. By the way, may lumitaw doon na tinutukoy about path ha. And yun yung nafe-feel ko sa Chariot. Kasi dito sa Chariot card mo, magkakaroon ka ng dalawang path, dalawang choices.
So, makakapamili ka ng path. As long as ikaw ay determined or ano ka, steady, persistent ka, and meron kang clear na direction, magiging successful ka. Yun yung mga conditions na nafe-feel ko dyan. Andun yung marireach mo yung successful outcome, destination, no? Well, regarding this path na tatahakin mo, ang ano lang talaga ang susi dyan is yung will mo na mag-continue at hindi i-abandonahin yan, hindi ka mag-quit dyan. As long as ganun yung gagawin mo, most likely, sabi ko nga, high chance na magsasucceed ka. So, when it comes to traveling, pwedeng ito ay advancement, progress, leveling up. Kung may mga gusto kang marating, lugar man yan, or status, yun. With the High Priestess, may mga bagay dito na hidden or secret, Aquarius. Meron for sure mga nakatago dito. It's for you to find out kung ano man yung mga yan. Feeling ko lang meron kang mga madidiscover dito. Pwedeng mga hidden kaalaman yan Pero it could be secrets also. Pero High Priestess is also an advice na trust your intuition during this time kung meron ka mang nafe-feel na mga intuition mo. With the Nine of Swords, nakakakita ako dito ng pwedeng may mga problem or stress na paparating sa iyo. No? Minsan ito ay card ng overthinking din. Basta ito yung mga nakaka-torture na mga iniisip mo, alalahanin mo. Pwedeng ito yung mga sleepless nights dahil sa sobrang pag-iisip, pag-aalala. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko for now. Godspeed, babush.